Hi everyone! Kumusta po tayo? 2 araw hindi tayo nakapag-upload dahil busy ang life. Balik eskwela na naman dito kaya ang daming gagawin. Sa video na to ay nais ko pong i-share sa inyo ang mga super legit na subok na ng karamihan, lalo-lalo na ng mga friends ko na andito sa Canada. Magandang panimula to, lalo na sa mga aspiring applicants na gustong manirahan at magtrabaho dito sa Canada. Pwede nating bisitahin ang kanilang mga website at mga FB page para malaman kung saang stream tayo eligible. Kasi mahirap magsimula mag-apply sa Canada. Maraming pasikot-sikot. Eligible ka nga, pero hindi naman solid ang documents mo. Maaari pa rin tayong ma-deny sa ating mga visa. May pera ka nga, pero hindi ka naman eligible. So wala din. Kaya mas maganda na mag-try tayong pumunta muna sa agency at ipa-assess natin ang ating mga resume para malaman natin kung eligible tayo. Once na eligible tayo, mas mabilis na sa atin ang pagpunta dito. Mabilis na tayong makahanap ng employer once alam na natin kung saang stream tayo na eligible. Ang process kasi ng pag-hire ng foreign worker dito sa Canada, ang lahat ng mga designated employer ay i-advertise muna nila ang vacancy dito sa Canada. Once na wala silang makuha na taga rito, saka pa lang sila mag-hire ng mga foreign worker. Pero tandaan natin to, pag tayo ay nakakita ng employer at nakalamiya tayo, dapat i-check natin kung ang lamiya ay nakapangalan sa atin. At kung naka-provincial nomination tayo, ganun din ang gagawin natin. Pero take note, kailangan nating tanungin ng ating employer kung tutulungan din ba nila tayong mag-process ng permanent residence natin. Marami ng instances na ang mga foreign worker ay nagtatrabaho sa iisang kumpanya ng mga matagal na panahon. Hindi sila nire-release ng company. Dapat klarohin natin kung ilang taon tayo tutulungan nila sa papel ng pag-process ng ating permanent residence. Napaka-importante yon. Hindi pwedeng forever na tayong work permit sa kanila. Panigurado din tayo. Nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng mga subscriber ko at welcome po sa mga magsa-subscribe pa lamang. Kung magugustuhan mo itong video na to o kung may natutunan po tayo kahit papano, ay pwede nating i-click ang subscribe button pati ang notification bell para po tayo ay ma-notify sa mga susunod kong mga uploads videos. Shoutout po kay Aricil Tabor 5088. Sabi niya, natutuwa po ako sa explanation nyo kung paano kayo nag-apply sa Canada. Very straightforward. Ay, maraming salamat po. I am trying so hard na madaling maintindihan kahit nahirap ako sa Tagalog ko. But, fighting! Kaya natin yan! Shout out kay Clint Monte. Paano po mag-apply from PH to Canada? Pangarap ko din pong makapag-abroad at gusto ko sa Canada din. Miss Clean, panoorin po natin ang video na to at ang mga pangunahing requirements na kakailanganin natin sa pag-apply dito sa Canada. Marami pong nagko-comment kung paano at saan mag-a-apply dito sa Canada. Hindi ko na po i-shoutout lahat kasi marami po kayo. Kaya gumawa na lang po ako ng video na to para sa inyo. At shoutout kay Rocky Terrace Vlog. Ang tanong, pwede po bang malaman kung anong agency ang mas mabilis na mag-apply bilang caregiver or nanny? Manood po tayo hanggang dulo dahil marami tong mga legit agencies na i-share ko sa inyo. May bonus! Meron akong ipapakita sa inyo na pwede nyong sundan, maaaring makatulong sa job hunt natin. Ito yung mga requirements na kailangan nating kumpletuhin pag gusto nating mag-apply as caregiver at nanny. At pwede din tayong mag-join sa mga groups na to at check natin tong website na nakasulat dyan. Super legit yan. Next ay ang
ang PGL, pwede nating bisitahin ang kanilang FB page. Ang sunod ay ang Mercan. Ito ay subok na ng marami at marami nang napaalis. Try natin. Bisitahin din natin ang IPAMS. Ito ay proven and tested na. Next ay ang Staff House International Resources. Try din natin to. AJ Immigration Group naman ay pwede nating bisitahin at mag-inquire tayo doon. Sana po may natutunan tayo sa video na to. Huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para po ma-notify tayo sa mga susunod kong mga videos. Ang bonus na i-share ko sa inyo ay Canadian Resume Template. Ganito dapat ang resume nyo pag nag-apply tayo dito sa Canada. Iba ang resume natin dyan at iba din ang resume dito. Try din natin itong gawin. Ganito lang kasimple ang resume dito. Good luck po sa ating lahat kung saan mang lugar ang gusto nating applyan. Sana po ay makuha natin ito. So yan lang po ang ma-share ko sa video na to. Ingat po tayong lahat. God bless po. Bye!